Dito nga pala tayo sa Honda Kalilangan Bukidnon branch para dito sa Honda Supremo 150. Kampas na 1 year na magkaroon ng stock. Available na dito yung isang kulay, yung kulay black na to. So 150cc, naka-air-cooled. At ang matindi dito, malakas dito pagdating sa power output. At may katipiran din dito pagdating sa gas consumption. Tingnan natin ngayon kung ano nga ba yung binago dito. Yung pinaka-latest version pagdating sa Honda Supremo 150. So ikutan natin ang motor na to, yung front profile niya, yung side profile niya, kasama na dun sa back profile niya. Ito yung kabuang locks niya sa front, tapos sa side niya, ganyan. So, pagdating naman sa harapan niya, kikita kagad natin yung Pride of Honor ni Honda, naka-sticker lang siya mga idol sa bandang taas. Ang headlight niya, valve type pa lang siya. Signal lights niya, ganun din, naka-valve type din. Napaka-aggressive ng design niya mga idol pagdating sa head niya. Ito sa taas, naka-matte black, naka-white yung pangalan ni Honda. So dito napalibutan na siya ng glossy black. Baba mo dito sa suspension niya, so equip na siya ng rubber. So ito para hindi siya basta-bastang mapasukan ng mga buhangin or bato-bato, para hindi basta-bastang masisira. Traditional telescopic fork suspension pa lamang siya. Pagdating sa fender niya, naka-bakal na siya. Ang size ng gulong niya is na 80 by 100 by 18 dito sa harap. Tube type. Kung gusto mo i-convert ng tubeless, magpapalit ka pa dito ng mags. So ito naman yung naka-decals dito sa tangki niya. So minimal lang. Kalagay dito yung Pride of Honor ni Honda na pakpak. Tapos pangalan ni Honda na sticker. Tapos ganito siya mga idol. So naka-upgrade na talaga pagdating sa decals niya or sa sticker. So ganito lang yung sticker niya. Hindi katulad ng old version. Sa naka-gray, naka-red, tapos naka-black. May halo na siyang kulay white. Pagdating sa side niya, dito naka-indicate yung baterya niya. Tapos sa kabila, yung maging air cleaner niya. So nakalagay dito yung TMX na pangalan na sticker. Tapos Supremo. So nawala na yung 150cc na specimen na nakalagay. So ganito lang siya, TMX Supremo. So nakalagay yung sticker na kulay black. Tapos may white, may red. Tapos dito naman naka-black. So napaka-astig ng pagka-decals niya. Pamo sa ilalim, naka-matte dito. Tapos dito naman naka-matte din. So may ano siya, yung dugtong niya is naka glossy black. So ayan sa dulo mga idol. Tapos meron na rin siyang suspension na isa. So ito. So kung gusto mong sidecar or pampasada, magdagdag ka lang ng isang suspension dito sa likod. Ganda dito mga idol sa apakan ng angkas mo. Ayan o. So naka-rubber yan. At hindi basta-basta nagbabibrate. Meron na rin siyang guard dito. So yung guard para protection yan na hindi papasok yung paa mo dyan banda sa gulong. Kasi kapag walang guard to, so may possible talaga na papasok yung paa mo dito sa gulong. So magkukos pa siya ng accident. Pagdating naman sa muffler niya, galing dito sa exhaust valve hanggang dito sa dulo is naka-matte black yan. So ito siyang guard na bakal. Ganda kasi yung guard na to para hindi basta-basta mapaso yung paa mo in case na napadikit mo dito. Meron na rin itong backup na kickstart. So bukod sa kickstart, meron siyang electric start pagdating sa starting system. So pagdating sa cooling system niya mga idolmatic na air-cooled ang motor na to basta ganito yung makina niya. So pagdating naman sa gulong niya sa likod, 90 by 90 by 18 yung. Ganon din naka-tube type. Tapos pagdating sa braking system niya, doon sa harapan is naka drum brake. Tapos dito sa likod naman is naka drum brake din. Ito naman yung bandang likuran niya, meron siyang fender na mahaba dito, plastic. So ayan mga idol. So hindi naman ito basta-bastang mababasag kasi nga flexible siya. So, tapos pagdating sa taillight niya, square type, tapos naka-valve type pa lang siya. So, yung signal lights niya sa likod, ganun din, naka-valve type. Ito, kabilaan yan, left tsaka right. At meron na rin siyang reflector dito sa ilalim. So, dagdag visibility kapag nagbiyahe ka sa gabi. Meron na rin siyang grab bar dito. Ito pa rin yung grab bar niya. Pero goods na goods ito mga idol pang kargahan. Kahit magkarga ka pa dito ng isang sakong bigas or dalawang sakong bigas, kayang-kaya ng motor na to. Kasi nga meron itong malakas na power output. Pagdating naman sa upuan niya mga idol ito, makapal na rin siya. So goods na goods talaga ito pang long ride. Kahit ilong ride mo ito ng tagal, hindi ka basta-bastang mangangawit dito. Kasi nga bukod sa makapal yung upuan nito, naka-upright sitting position ka pa. So ayan. So kapag naka-upright sitting position ka, asahan mo talaga na hindi ka basta-bastang mangangawit dito. Ito naman yung tangke niya, naka-glossy. Pag binuksan mo, ito lang, dito ka lang magbubukas. Meron siyang end bar dito mga idol. So ayan. So bakal yung end bar niya. So kabilaan, ganun din, bakal din yung end bar niya. Tapos meron siyang switches dito. Makikita natin yung ito, high beam, low beam, ayan. Tapos turn signal lights niya, left and right. Tapos ang busina niya, ito naman. So meron siyang choke dito. Trabaho ng choke, isasara niya yung daanan ng hangin. Tapos papasok lahat yung gasolina. Kaya mas mabilis siya kumandar. Pagdating naman dito sa kanan, so ito yung ano niya, starting system. Meron siyang
electric start dito. So bukod sa electric start, meron siyang backup na kickstart sa baba. So hindi ka na problema pagdating ng maubusan ka ng baterya or magdi-drain yung baterya mo. Pagdating dito sa meter panel niya, ayan mga idol, napakalaki. So kitang-kita mo talaga yung lahat ng indicator na makikita mo. Siyempre, hindi mawawala yung pride of honor ni Honda dito na pangalan. Ayan. Tapos ito yung mga indicator na makikita mo, yung speedometer niya, yung odometer niya mga idol. Andito rin. Tapos meron na rin siyang fuel indicator. So yun talaga yung pinaka-importante na hanapin natin or makikita natin para ma-determine natin may laman or wala. Tapos dito naman sa kabila, naka-RPM indicator. So andito na rin yung neutral indicator niya, low beam, high beam indicator, andito na rin nakalagay. Dito sa kabilang bahagi niya mga idol, makikita rin natin dito kung ano yung decal sa kabila. Siyempre, ganun din dito sa kabila. Makikita natin dito yung sticker ni TMX Supremo. So ganito, black tsaka white. So ito naman yung ibang ano niya, sticker niya, naka-red, naka-black, tapos naka-white. So dito, naka-matte black lang yan mga idol hanggang dito. Pag putol dito, naka-ano na siya, naka-glossy black. So hanggang dulo na yan, hanggang sa tail light niya, naka-glossy black na siya. Pagdating dito sa ilalim, sa chin niya, meron siyang cover na plastic para hindi basta-basta madudumihan yung chin mo. Pagdating sa sprocket combination niya, sa engine, tsaka dito sa likuran, is naka-standard siya. So ibig sabihin, kapag standard na sprocket combination, pwede mong gamitin sa patag or kaya sa akyatan. So ngayon kung nabibitin ka sa akyatan, ang gagawin mo dito in 15 ito, gawin mong 14 para mas makatipid ka kasi mas mura yung engine na na sprocket compare natin dito sa rear sprocket niya. Mas mahal itong rear sprocket. Pagdating dito sa apakan ng angkas, ganun din, meron siyang guard. Ayan. Tapos hindi siya basta-basta nagbabibrate. Well, meron din itong side stand pero wala siyang safety features katulad ng ibang motor na meron siyang side stand kill switch. So dito sa ito yung cambio niya, buo siya ng 5-speed manual gearbox pagdating sa cambiohan niya. So meron na rin siyang apakan na natutupi. Ayan o. So ibig sabihin niyan mga idol, kapag nagbanking ka or lumiko ka tapos sumayad sa sa lupa or sa semento, so kusa na siyang tutupi. So ayan. So hindi ka basta-bastang matutumba or madidisgrasya dito. So, makikita natin yung busina niya dito mga idol. Ayan o, maliit lang siya. Pero kung hindi ka kontento dito sa lakas ng kanyang busina or kanyang horn, pwede ka magpalit ng aftermarket na mga busina. So kung interesado ka dito sa Honda Supremo 150, ito yung updated price niya. Meron lamang siyang 80,400 pesos kapag kinuha mo siya ng cash. Pagdating naman sa installment niya, 8,900 lamang yung ilalabas mo. Tapos sa 1 year is 7,700. Tapos sa 18 months is 5,625. Pagdating naman sa 2 years is 4,650. Tapos sa 3 years is 3,655. So kung naghahanap ka ng Honda Supremo 150 mga idol, is available dito sa Honda Kalilangan, Bukidnon branch. Maliban sa Supremo mga idol na TMX 150, meron din silang TMX 125. So silang XRM 125, Honda RSX 110, tapos BET 110, meron din silang Honda Giorno, Honda Click 160, EDB 160, at syempre itong PCX 160. So kung isa dyan sa nabanggit ko na motor na nagustuhan mo, bisita ka lang dito sa Honda Kalilangan, Bukidnon branch.